Madam, ako si Grigor. Turo ni Grigor sa sarili. Siya naman ang kapatid ko. Siya si Canor. Hoy Canor, di ba sabi ko sa'yo dalhin mo yon? Bali ni Grigor sa kausap. Akala niya talaga malalaking taong kausap niya dahil halos lahat ng tauhan ni Zorin ay malalaki at mukhang di gagawa ng mabuti. Samantalang ang nasa harap niya ay para mga duwende pa na nangunguno sa mga tao. Tumingin siya sa malamig na bagay na nilagay ni Canor sa kamay niya. Isa iyong maliit na kutsilyo na kasing laki lang ng hiniliit niya. Dalian mo, madam. Dalhin mo. Nguso ni Canor sa kutsilyo. Alika na, madam. Kunin na natin yung batang sinasabi namin sa inyo. Nakakaawa din yun eh. Hindi pa sila nakakalayo sa paglalakad nang tumigil siya. Pansin niyang wala mga bantay. Nakakapagduda. Teka lang, bakit parang wala ako nakikita mga bantay? Nilibot niya ng tingin ng paligid. Kahit walang isa'y wala siya namataan. Madam, umalis kasi si Sir Zorin at yung babaeng kasama niya. Kaya yung mga tauhan nilang nasa labas ngayon, kinatawagan ng mga jowa nila o misis nila. Paliwanag pa ni Canor. Sana all may jowa, singit ni Grigor. Kaya ako may oras para tumakas. Ito ng oras na yon, madam. Dugtong ni Canor. Nakahinga siya na maluwag. Tara na't dalian na natin. Sinundan niya ang dalawa. Dahil nauna tong lumakad sa kanya dahil ang lawdawang ito ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa lugar na ito. Tumigil sila sa isang pinto. Agad nilabas ni Rigor ang susi at binuksan iyon. Katulad ng kwartong pinanggalingan niya, madilim ang loob. Inon niya ang switch na nasa labas para lumawanag sa kwarto. Mahinang hikbi ang narinig niya. Lumapit siya sa nakatalikod na bata. Sa tingin niya nasa 2 o 3 taong gulang pa lamang ito. Umawang ang labi niya na makita ang mukha ng bata nang humarap ito sa kanya. Ang anak ng kapatid niya at ni Colton. Lumuhod siya at nilapitan to. Bakas ang takot, lungkot at sakit. Sa kulay berdeng mata nito. Paano nagawa ng kapatid niyang gawin to sa sariling anak? Naikyom niya ang kamay. Napakasama talaga ng kapatid niya. Hindi niya mapigilan na mapaluha na makita ang ilang pasa nito sa katawan. Niyakap niya ito na mahigpit. Siyang nasasaktan para dito. Mas lalo pang lumakas ang hikbi ng bata at gumanti ng yakap sa kanya. Humibali siya ng yakap dito. Pinahi din niya ang mga luha nito sa mata. Arem ang pangalan mo, hindi ba? Nakangiting tanong ko. Tumango ang bata. Arem, sasama ka ba sa amin? Aalis tayo dito na magkasama, gusto mo ba yon? Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Tumango ang bata sa kanya. Madam, akala namin di mo siya kilala. Tanong ni Canor. Ni Grigor. Basta. Tanong ng isa. Bakit kasi pareho din ang suot tong dalawa? Nalilito tuloy siya kung sino si Grigor at Canor. Kilala ko siya, Canor. Grigor. Mali, madam. Si Canor ako. Tumatawa pang sabi nito. Napangiwi siya. Canor. Kilala ko ang batang to. Anak to ng asawa ko sa ibang babae. Sabi ng bahagi ng utak niya. Tumingin siya kay Arem. Ang payat ito't halatang ilang araw nang hindi naliligo. Hindi maalis ang habag na nararamdaman niya para sa bata. Sa edad nito'y naranasan agad itong kalupitan ng sariling ina. Tara na, sabi niya. Binuhat niya si Arem para mas mabilis ang pagtakas nila. Kapag pinanuhan siya kasi si Arem sa mga ito, ay baka matagalan pa sila. Tumigil sila sa paglalakad nang makarinig ng yabag. Agad nang sumandal sila sa pader na hindi sila makikita. Ramdam niya ang pag-agos ng pawis sa noo. Sinong hindi mamamawis sa ganitong sitwasyon? Tumatakas sila at kapag minalas na mahulay may bumabaon na pabala na bala sa katawan nila. Baka, Grigor, kapag namatay ako palagi ka magdadala ng MP kada dalaw mo ha? Nginig ang boses at sabi ni Canor. Sige Canor, pero kapag ako ang namatay gusto ko gin na may tang pineapple ha? Maging si Grigor nanginginig din. Paano kung dalawa kayong mamatay? Singit niya. Sinaman siya ng tingin ng dalawa. Joke lang. Biro niya kahit ang totoo ay natatakot din siya para sa kanila. Kapag namatay kaming dalawa, ibigay mo sa nanay namin ang pera matatanggap namin mula sa iyo. Bawasan mo lang ng 500. Teka, biro lang naman. Ito namang si Canor, hindi mabiro. Tapos yung 500, ibili mo ng alak at dalhin mo sa libingan namin. Samahan mo na rin ng boy bawang. Hirit pa ni Canor. 500 lang ibabawas ko? Di ba ipangaalak niyo lahat ng pera ninyo? Naglalakad na sila ngayon. Madam,
Ibibigay namin sa nanay namin ang pera namin. Masyadong malaki yun. Kaya nga kami pumasok dito dahil gusto namin mabilhan ng cellphone si nanay. Pahayag ni Grigor. Madam, doon tayo sasakay. Marunong ka naman mag-drive, di ba? Tinuro ni Grigor ang isang kulay itim na SUV. Marunong ako. Akin ang susi. Kumamot sa ulo si Grigor. Madam, wala kaming susi niyan. Paano na to ngayon? Kung maglalakad naman tayo, maabutan nila tayo. Nakagat niya ang labi. Tumingin siya kay Arem nang maramdaman ang pagyakap nito sa kanya. Sumiksik pa ang bata sa leeg niya. Kailangan nilang makaalis sa lugar na ito. Ganito na lang. Babalik ako sa loob para hanapin ang susi. Sasama ako, Kanor. Putol ni Grigor sa kapatid. Mas mapapadali ang paghahanap sa susi kung kasama mo ko. Tsaka ang alam ko palaging dala ni Intoy ang susi. Nakakatakot pa naman ang isang yun. Nakita niya kung paano naparunok si Kanor. Pati siya tuloy nakaramdam ng kaba. Pati siya tuloy nakaramdam ng kaba. Wala siya nagawa kundi hayaan ang dalawang kunin ng susi. Dahil ng paraan para makaalis sila sa lugar na to. Sana'y makabalik ng ligtas ang dalawa. Kahit ngayon lang niya nakilala ang dalawa, nalaman niya na hindi naman pala ito masasamang tao tulad ng akala niya. Hinaplos niya ang mukha ni Arem na nakatulog na sa bisig niya. Kamukha talaga ni Colton ang bata. Sigurado siya na sa paglaki nito'y magpapaiyak din to ng babae katulad ng ama. Bumuntong hininga siya. Huwag ka mag-alala, Arem. Ilalayo kita sa lugar na to. Sabi niya bago hinalikan ito sa pisngi. May pagtataka siya dahil bakit wala ang bata kay Colton. Kung hindi ito gusto ng kapatid niya, maaari naman itong ibigay ang pangalaga ng bata sa sarili nitong ama. Kaya bakit kailangan pa na ikulong ito ng ate Kyle niya? Bakit kailangan pa nitong sakta ng bata? Mas lalo lang siya nakaramdam ng galit sa kapatid niya na makita mga pasa sa maliit na katawan ni Arem. Wala talaga tong puso. Napakasama nito. Muntik siyang mapatalon sa takot na makarinig ng putok ng baril. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya habang karga si Arem o mananatili sa pwesto niya. Napanunok siya na makarinig na magkakasunod na yabag. Pati yata ang kilikili niya ay namamawis na sa sobrang kaba dahil ang mga yabag papalapit sa pwesto niya. Pumikit siya habang nagdarasal na sana'y huwag silang makita ng mga taon ni Zoren. Gusto man niyang tumakbo, hindi niya magawa dahil sa takot na marinig ng mga ito ang yabag niya. Nasa 20 minuto na pero wala pa rin sina Grigor at Kanor. Gusto niyang takbuhin ng daan palabas pero maraming mga tao ang naroon kaya naman wala siyang pagpipilian kundi ang hintayin ng dalawa na makuha ang susi. Nakahinga siya na maluwag na makalayo ang yabag sa pwesto niya pero para saan ang putok ng baril na narinig niya. Hanapin ninyo! Marilintikan tayong lahat dyan sa katangahan ninyo. Malakas na sigaw na isang lalaki. Shocks! Ibig sabihin alam na ng mga itong nakatakas siya sa kwartong pinagkulungan sa kanya. Tiyak hahanapin siya ng mga ito at hindi malabo na makita siya dito sa kinaroroonan niya. Ngayon, dahan-dahan ang bawat takbang niya habang binabagtas ang daan papunta ng sasakyan. Nakangalay ng braso niya dahil kanina pa niyang buhat si Arem, pero kailangan niyang magtiis. Pagkarating sa sasakyan, binuksan niya yon para magtago ron pero hindi niya mabuksan ang pinto. Nagmamadaling umikot siya para magtago sa likuran ng sasakyan nang marinig niyang papalapit na yabag. Hindi makakalabas sa lugar na itong babaeng yon, kaya't sigurado ko nasa paligid lamang siya. Kailangan mahanap natin ang babaeng yon bago pa dumating si boss. Tinig iyon ng isang lalaki. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at halos hindi na siya huminga sa sobrang takot na kahit ito'y maririnig ng mga ito. Bumuga siya ng hangin na makalayo ng mga ito sa pesto niya. Shucks! Paano siya makakatakas sa lugar na to? Nag-aalala din siya sa dalawa na baka may masama nang mangyari sa mga ito dahil hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Sumandal siya sa gulong ng sasakyan pero agad ding napaayos ng upo at sisigaw sana ng malakas dahil sa sobrang gulat dahil pagharap niya nasa tapat na siya ng si Kanor. Si Grigor. Basta, isa sa dalawa. Tinapat ni Kanor ang daliri sa tapat ng labi. Senyales na huwag siyang maingay kaya tumango siya. Agad nilibot niyang tingin ng paligid. Nasaan si Grigor? Hindi niya kasi nakita na kasama nitong kapatid. Napakamot sa ulo niya. Si Grigor ako, madam. Si Kanor nasa loob pa dahil may kukunin daw siya. Nakainga siya na maluwag. Mabutit ligtas ang dalawa at walang nangyaring masama sa mga ito. Nakangiti na nilabas ni Grigor ang susi sa bulsa. Nakuha namin kahit buntik na kaming tamaan ng bala, madam. Kung ganon, ang mga itong pinaputukan ng baril kanina, mabuti buhay pa kayo. Nalukot ang mukha ni Grigor. Ibig kong sabihin, mabuti nakaligtas kayo.
Dugtong niya. Madam, maliit man kami, mabilis naman kami sa takbuhan. May pagmamalaking sabi ni Grigor. Agad nang pumasok sila sa loob ng sasakyan. Inihiga niya si Arem. Si Grigor na may naupo agad sa driver's seat na kinangiwi niya. Huwag mong sabihin na ikaw magdadrive. Kung ikaw magiging driver, sisipain talaga niya ito palabas. Hindi ako marunong mag-drive, madam. Feel ko lang na umupo dito saglit. Umalis din kaagad si Grigor sa driver's seat at saka lumipat sa likuran. Nang iabot sa kanya ni Grigor ang susi, agad siyang umupo sa driver's seat. Ang tagal naman ni Canor. Panay ang tingin niya sa labas ng sasakyan dahil sa takot na hindi si Canor ang makita niyang tumatakbo papalapit sa kanila, kundi ang mga tauhan ni Zoren. Pareho silang napasigaw sa tuwa na makita si Canor na tumatakbo papalapit sa sasakyan. Iiwan ka na sana namin, Canor eh. Mabuti nakaabot ka pa sa amin. Biro ni Grigor sa kapatid. Pareho silang nakatingin sa bag na dala ni Canor. Nanlaki ang mata nila ni Grigor na makita ang laban ng bag na ilabas ni Canor ang laman nito. Iba't ibang uri ng baril. Canor, ang dami naman yan. Hindi ko alam mahilig ka pala sa ganyan. Maang nasabi ni Grigor. Naisip ko kasi baka kailanganin natin to, Grigor. Inawakan ni Canor ang mahabang klase ng baril. Teka, paano kaya to gamitin? Malakas na binatukan ni Grigor si Canor. Binalikan mo yan, tapos hindi ka naman pala marunong gumamit niyan. Saang ganda eh. Sabay-sabay silang napasigaw sa gulat nang pumutok ang baril na hawak ni Canor dahil hindi sinasadyang napihit ito ang trigger. Gago ka, Canor! Hiyaw nila ni Grigor. Maging si Arem nagising at napaiyak sa takot. In-start niya ang sasakyan. Kailangan na makaalis sila agad sa lugar na ito dahil tiyak siya narinig ng mga tauhan ni Zoren ang putok ng baril. Sa oras na to, sigurado siyang pupunta na sa direksyon nila ang mga ito. Panay ang reklamo ni Canor dahil pinagsasapok ito ni Grigor. Halos maluha siya sa tuwa nang umusad ang sinasaka nila. Mabuti na lang talaga tinuruan siya ni Lucy na magmaneho kaya naman may alam siya. Napatili siya na magpaputok ng bala sa direksyon nila. Dali, madam! Pariparin mo na to! Tukoy ni Canor sa sasakyan. Nginig ang kamay niya agad na pinaharurot ito. Maging ang gate binanggana niya at walang pakialam kahit na may masagasaan pa siya. Ang importante makalayo sila sa lugar na to. Ligtas na tayo, baby. Lumuluha niya ng wika. Habang nakahawak sa tiyan, tumingin siya kay Arem nang maramdaman ang pagkakayakap ito sa kanya. Mama? Mahina at total na sambit nito. Hindi niya naman maiwasan ang lalong mapaluha. Tinawag siya nitong mama dahil siya nagligtas dito at naghahanap din to ng kalinga ng isang ina. Oo, Arem, ligtas na tayo. Halos mapugto ang paghinga ng bumunggo sa likuran ng sasakyan nila. Nanlaki ang mata niya na makita na may nakasunod sa kanila at binabangga ang likuran ng sasakyan nila. Maging sina Grigor at Canor ay napamura na dahil sa takot. Si Arem naman ay halos manginig ang maliit na katawan habang nakayakap sa kanya. Kinabig niyang manibela para iwasan ang pagbubunggo mula sa kanila. Mas pinatuloy din niya ang pagpapatakbo niya kahit na nanginginig pa rin ang kamay niya dahil naalala niya ang aksidenteng nangyari sa kanya 3 taon na nakakaraan. Paano kung mangyari ulit sa kanya ang aksidenteng yon? Paano kung dahil sa kanya ay mapahamak sila? Umiling siya. Hindi na mangyayari yon. Kailangan niyang magtiwala sa sarili. Mas lalo lang silang mapapahamak kung iisipin niya ang takot sa dibdib niya ngayon. Canor, papatukan mo sila ng dala mo. Turo ni Grigor sa hawak na baril ni Canor. Putlang-putla na ang mukha ng dalawang magkapatid. Halata ang takot sa mukha ng dalawa. Grigor, nakaihi na yata ako. Kanda-otal na sambit ni Canor. Pinaningkita ng mata ni Grigor si Canor. Ang liit mong duwag, Canor. Ihi lang yan. Huwag mong isipin yan. Tulungan mo na lang ako magpaputok. Tumingin si Canor sa suot na short ni Grigor. Basa ka? Nag-iwas ang tingin si Grigor. Pawis lang yan. Tulungan mo na ako magpaputok. Kinuha nito ang isang uri ng baril pero kumpara sa hawak ni Canor, mas maliit ito. Tara na, Canor. Let's do it now. Habang abala ang dalawa sa pagpapaputok sa mga sumusunod sa kanila, siya na may hindi mapakali dahil may dalawang nakaharang na sasakyan sa daraanan nila. Gusto man niyang banggain ay hindi niya magawa dahil may mga kalalaki ang nakatayo sa daan at kita na may nakatutok na naglalaki ang baril sa kanila. Nasigurado siyang kapag hindi siya hihinto, papuputukan sila. Saglit nilingon niya si Arem na nakayakap sa tabi niya. Puwisit! Malakas na hinampas niya ang manibela. Wala siya nagawa kundi ihinto ang sasakyan. Natigil sa pagpaputok sina Grigor at Canor at may pagtatakan tumingin sa kanya.
Impit siyang napaiyak. Akala niya makakatakas na sila pero hindi pala. Mama? Inosenteng nakatingin sa kanya ngayon si Arem. Napaiyak siya. Tama ang desisyon niya dahil kung hindi siya huminto, ay sigurado na madadamay ang batang katabi niya. Madam, bakit ka huminto? Tanong ni Kanor. Hindi siya nagsalita at mahinang umiyak na lamang. Dinig niya ang pagigit ng hininga ni Kanor at Grigor na mapatingin sa unahan. Agad na namutla ang mukha ng dalawa. Mukhang mapapaaga ang pagharap natin kay San Pedro, Grigor. Nainig ang boses na wika naman ni Kanor. Sa tingin ko nga, sang-ayon ni Grigor. Naitakip niya ang kamay sa mukha at mas lalo pang naiyak. I'm sorry, dahil sa akin nadami pa kayo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapahamak ang dalawa. Bakit ba ang malas niya? Mama, Mama, tanging bigkas ni Arem. Niyakap niya ang paslid. Sorry Arem, hindi kasi ito matutupad ang sinabi ko sa'yo. Hindi niya na nagawa na ilayo ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, madam. Umiiyak na tumingin siya kay Kanor. Dahil sa iyo, hindi kami taging tuluyang masamang tao. May ngiti sa labi namin na, ni Grigor, basta kapag namatay kami, madam, yung bili namin huwag mong kakalimutan. May biro, sa himig na sabi pa ni Kanor. Sasagot pa sana siya nang may malaking kamay ang humawak sa braso niya. Malakas siyang napatali sa takot. Shh! It's okay, Pam. It's me. Don't be afraid. Nagsimulang manubig ang mga mata niya. Ang tili niya ay natigil na napalitan ng mahihinang hikbi. Si Colton! Ang mahinang hikbi niya na uwi sa malakas na hagulhol. Colton! Agad na yumakap siya rito habang umiiyak. Ramdam din niya ang panginig nito. I am sorry, Pam. Kung palagi ako nahuli sa pagligtas sa'yo, I'm really sorry. Lumayo si Colton at pinahid ang luha sa mukha niya. Mas lalo siya napaiyak na makita ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Colton. May takot at pagsisisi sa kulay berde nitong mga mata. Thank God you're safe now. Muli siyang niyakap ni Colton na mahigpit, na para bang natatakot itong mawala siya. Madam, jowa mo yan? Hindi siya hator? Tanong ni Grigor habang hawak ang baril na nakatutok pala kay Colton. Sinamaan ang tingin ni Kanor si Grigor. Nakita mo ng yakap ni Madam, para naging hator yan. Hator? Takang tanong niya. Ibig sabihin nun kaaway, Madam. Kalaban kasi ng mga taga-Engkantyada ang mga hator. Paliwanag ni Grigor. Binaling niya ang tingin kay Colton ng ibakas ang kasiyahan sa mukha habang nakatingin sa batang nasa tabi niya. Napangiti siya. Alam niya masaya itong makita si Arem. Mabuti na nga lang talaga at sinama niya ito. How did you... Halos hindi makapagsalita si Colton sa tuwa at gulat. Sinama ko siya, Colton. Mahabang kwento. Gusto niyang ikwento pero wag muna sa ngayon dahil hindi pa nga sila ligtas. Nang maalala mga sumusunod sa kanila ay nagmamadali siyang lumingon. Don't worry, Pam. Tauhan ko ng bahala sa kanila. Sambit ni Colton at tila ba ang lamang nasa isip niya. Kinuha niya si Colton at si Arem na nasa tabi niya at saka ito mahigpit na niyakap. Kahit anak ito ni Colton sa ibang babae, hindi siya nakaramdam ng selos o galit. Bagkos natutuwa siyang makita ang dalawa na magkasama na ngayon. I am glad that you are safe, son. Pinaghahalikan ni Colton ang bata. Papa, Mama, tanging sambit nito. Nakita niya kung paano napatiimbagang si Colton nang marinig ang sinabi ng anak. Marahil hindi nito gusto na maalala ang kapatid niya. Bumaba siya ng sasakyan at kananden si Kanor at Grigor. Niyakap siya ni Colton habang karga nito si Arem. Si Ate Cal at Zoren Colton. Muli siyang napaiyak nang maalala ang nangyaring pagsasabwatan ng dalawa para lamang makidnap siya. Ang dami niyang gustong sabihin dito pero walang lumalabas sa labi niya kundi ang mahina niyang paghikbi. Shh! I know everything, Pam. Hinalikan ni Colton ang noo niya. And believe me when I say, they will regret everything they've done to you and to Arem. Nanginig ang katawan ni Arem. Maga ang mga mata nito at tumitirik din. Malakas na mura ni Colton dahil si Denise ay matumba rin na maagap naman niyang nasalo.